Nakita niyo ba kung paano mag-preside ng hearing si Senator Bato? Dito kay Jonathan Morales? Pag yung tao, kailangan niyang umalagaw ng kwento, kahit saan niyan pumapunta, kahit hindi na siya connected sa tanong, paalagwahin niya yan ng tanong, ay nasagot ng kwento, alagwa. This just remembers Jonathan Morales. Second, okay, sabi ni Alex Orita, not in aid of legislation but to clear the names. True. Totoo. Diba? So, siguro pakita nila anong balak yung gawing batas. Diba? Pwede naman, o yan, mag-inhibit muna sina Bato, Bongo at Robin Padilla. Problema, ito nga si Senator Bato eh. Diba? Parang wala pa tong na-prove, no? For 6 years. Diba? Tapos iboboto pa rin natin as senator. Paano sila? Well, isa pa lang yung nakita kong ginawa niya, no, na lagi niya pinagmamalaki, Malasakit Center, na very clear na nagawa ito para sa pamumulitika niya kasi yung Malasakit Center prior to the election pa. At nagamit nga niya yung vehicle during the campaign, nung una siyang tumatakbo. Remember? Okay? So, okay. Start ulit natin. Tuloy natin. That seems more comfortable with the Senate than the House of Representatives. Bakit naman komportable sa Senado? Yun na lang bakit kailangan sabihin ito ni Senator Bato? Mas komportable si Senator, si dating Pangulong Duterte sa Senado kaysa sa lower house. Di ba? Kasi sa lower house, marami nagtatanong na maayos na tanong. Di ba? Mahihirapan kang magsinungaling kasi mapipin down ka. Like what happened to Atty. Harry Roque. Kahit anong gawin yung paligoy-ligoy na sagot, may papasok at may papasok para magtanong, para ma-refute yung sinasabi mo. Now, like Atty. Harry Roque, baka hingan ka ng mga papel, wala ka ma-prove. Wala ka maibigay. Yun lang yung mahirap. Di ba? Kung hindi ka tumuloy, papahuli rin kita. Yes, Your Honor. Alam ko naman po. Kita. Kung hindi ka Nagbiro pa nga ako, Your Honor. Ang gusto ko, loto. Walang problema. Yan ang inaantay. Yan ang inaantay ni Lam. Your Honor, kuha po yan. Yang conversation na yan. Sandali, bagong revelation yan. Yes, Your Honor. Nung atrenta na after ng hearing natin dito sa Senado, May 1, may nagpunta po sa akin. At yun nga, yung tumawag yung Eric Santiago, video call. Kaya nga, sabi ko, teka muna, hindi ako nag-ano doon sa video call. Yung nga sinasabi, yung certain Kumar, James Kumar, allegedly, yung Bombay, sabi nga Bombay. Sabi ko, ano kinalaman ng Bombay? Ba't ako kakausapin ng Bombay? Hindi ko po kilala itong James Kumar na to. Kilala ko yan. Ako po. Kilala ko. Opo. Kumusay. Are you sure of your statements, ha? Yes, Sir Honor. Kahit po patawag natin, yung Eric Santiago, ng pagkakaalam ko, taga Napolcom. Kumsek, you invite James Kumar and yung isa, Eric Santiago. Opo. Tsaka yung isa pa raw kausap, allegedly, ito po, allegedly si Lisa Marcos, ito po yung Lam. Sandali, puro ka allegedly. Sino nakausap Kasi mo po, talaga? yung Eric Santiago po ang nagsasabi. Sinabihan ka? Interesado. Opo, sinabihan ako na yung Kumar interesado sa akin. Personal kayo nag-usap o cellphone? Yung po yung nagpunta po sa akin, naka-video call po sila. Sino yung nagpunta sa'yo? Si Romy Enriquez po. Romy Enriquez. Kumsek, take note. Pumunta sa'yo, naka-video call. Yes, Sir Honor. Pinadinig niya sa akin. Sinong nagsalita doon sa video call? Yung pong si Eric Santiago. Anong sabi ni Eric Santiago? Ayun, interesado raw sa akin si James Kumar. Ang gusto pa nga, Your Honor, kausapin ako kung saan ko gusto sa labas. Ang sabi ko naman, hindi, dito na lang sa bahay. Dito ako kakausapin. Ngayon, bumalik sa kanya ng usap, itong si Picoyo, si Eric Santiago, at sinabi, teka muna, baka raw tad ng CCTV yung bahay nun. Mahirap. So,
na-cover ng CCTV mo yung pagpasok ni yung nagdala ng cellphone, nakakausapin ka? Yes, Your Honor. Nandun. Andun sa Nakuha CCTV? po, nandun kami sa dining eh. Sa dining po namin, meron po CCTV doon. Kaya capture po. Palalim ng palalim ito yung investigasyon na ito. Ang dami ng taong na-involve. Yung nga po, no, yung ang pag, ano, no, na nagulat din ako, dahil after lang nung April 30 na hearing, bakit may ganon? Sabi ko, kung ito, So this happened after the hearing. after First hearing po, natin. May 1. Bago po ako interviewin ng, ano ba radio station to? Bali, ang interview ko noon, 11:30. So, dumating ito, mga 10, past 10, o 10:25, o 10:30. Ganon po eh. So therefore, nakausap mo si James Kumar. Hindi po, yun lang yung nagsasabi na ang interesado sa akin, yung James Kumar, at ito yung ako yung naging pag-uusap nila nung nag-uusap sila na three-way. Sino yung three-way? Nag-usap ng three-way? James Kumar, tapos yung isa pa na yung parang Lisa na yun po yung So anong pinarating sa'yo? Yung nga po, wag nang magsalita. Para wag na siya magsalita. Kasi ang mangyayari dyan, papatayin yan. Kaya padre, sabi nga ganun nung kaibigan ko, hindi natin maano kung anong desisyon niya. Kasi yan, nagulat din. Nagulat siya doon sa nangyari. Lumabas yung yung trabaho na yan eh. Yun yung pero wala akong mapapangako sa'yo. Hindi, sabi pa nga ganun, magiging director ka. Sabi pa nga sa kanyang ganun. Magiging Director ng Director siguro sa gobyerno, Your Honor. Sino magiging director? Ikaw? Yung kausap, yung nagpunta sa amin. Yung kausap Kasi, sabi niya, Sino ikaw yun? Sino? naman, yung Romy Enriquez, si Rolo. Romy Enriquez. Ngayon, ikaw naman ang handler dyan eh. Hindi. Sabi niya, hindi ako handler niyan. Yan, may sariling isip yan. Inaano nga niya, eto. Kaya niya, sabi pa nga niya, sinabihan ko yan, padre. Sinabihan ko yan to si Kuya Jonathan. Na wag nang kasi nag-uumpugan yung Duterte at saka Marcos. Baka madamay siya. Sinabihan ko yan. Yan po yung word ni Romy Enriquez doon sa CCTV. Sinabihan ko yan. Ngayon, yung si Picoy o si Eric Santiago, napaka-insisting niya. Na hindi, sabi niya, natin yan, kaya tulungan natin yan. Tulungan natin yan. Kasi wala, papatayin yan. Tingnan nyo, Your Honor, yung posisyon Sinong ko na, papatayin? ako daw. Ang nagsabi si Yung Picoy, yung Eric Santiago, Your Honor, ang alam ko, taga Napolcom yun eh. Kumsek. Invite Eric Santiago na Pulcom. Bakit ka naman papatayin? Ay, hindi ko po alam dahil po dito siguro. Kasi sa akin lang po, trabaho lang eh.